Ang bullying ay hindi ka nais-nais. Agresibo at paulit-ulit na pag-uugali na may tunay o inaakalang hindi pantay na kapangyarihan. Karaniwan sa mga batang nasa paaralan, layunin nitong magdulot ng pisikal, emosyonal o sosyal na pinsala sa pamamagitan ng mga aksyon tulad ng pagbabanta, tsismis at pagtatanggi. Malinis ang definisyon, pero ang pambubuli, ang bullying ay ang katahimikan pagkatapos ng tawanan. Ang bullying ay ang bakanting upuan na sa tabi mo. Ang bullying ay alam mong mali, pero pinilit mong manahimik. Hindi ito laging suntok. Minsan, tingin lang. Minsan, bulong. Minsan, isang buong grupo nagpapasya kung sino ang hindi kasali. Kapag pinili natin manahimik, unti-unti nating pinapanalo ang bullying. Dahil ang tunay na may kapangyarihan ay hindi ang nananakit. Sir, with all due respect po, pero alam naman namin yan. Huwag manahimik, maging matapang, pumili ng tama. Madali lang naman pong sabihin. Pero kung ganun lang din kadaling gawin, di sana matagal na pong tapos ang bullying. Para saan po ba yung advocacy niyan? May nababago po ba talaga? May nabago po ba kayo? May nababago po ba talaga? May nababago po ba talaga kayo? May nababago po ba kayo? May nababago po ba talaga? May nababago po ba kayo? Ay, hindi! Bakit? Hayaan ko na lang ginawa ng batang yun sa anak ko? Mrs., hindi po sinasadya ni Bibo yung nangyari. Mas mabuti nga po yun at si Bibo mismo yung nagsumbong sa di nila Anong di pagkakaunawaan? Ang anak ko ang umuwi na may pasa. Tapos sasabihin yung misunderstanding lang? Hindi naman namin sinasabi na tama yung nangyari. Gusto lang po naming marinig ang panig ng magkabilang bata. Tsaka, nauna po yung anak niyo. Wala akong pake. Kung hindi magpapakita ang nanay ng batang yan dito bukas, ipapabarangay ko kayo. Hindi ka na nga. Biboy. Biboy, alam kong mahirap yung nangyari. At nakikita ko na sinusubukan mong gawin yung tama. Yung pagsabi mo sa amin, tama yun. Pero Biboy, kailangan nating makausap ang nanay mo. Kaya kailangan mo sabihin sa kanya ang totoo upang maintindihan niya ang buong nangyari. Ha? Daming buhay. Daming bayarin. Oh, nakauwi ka na pala. Ma, ano po? Mabuti man at naisipan pa umuwi. Daming kailangang bilhin. Dami pang kailangang gawin. Di ka lang makatulong. Sus, B-boy! Ma, O ano? ma, pinapatawag ka daw sa school. Ba't na naman? Ma, sinabihan nila na wala akong tatay. Na ikaw lang dyan sa akin. Na naglalabada ka lang at hindi nakapagtapos ng eskwela. Ayoko pong sabihin sa kanila yung tungkol sa'yo. Gusto ko pong protektahan ka. Pero pinagtatawanan nila ako. Ma, totoo ba yung sinasabi nila? Anong pinagsasabi? Sabi nila, iniwan daw tayo ni Papa dahil Saan mo nakuha yan, B-boy? pinag-uusapan ka nila. Ma, totoo ba? Ma, asan ba si Papa? Bakit niya tayo iniwan? Bakit hindi na siya umuwi? Baka iniwan niya tayo dahil ba sa'yo? Baka ikaw ang dahilan. Baka ikaw ang may mali. Huwag mo akong ganyanin, B-boy! Hindi mo alam yung
pinagtatawanan nila ako. Binubuli nila ako. Hindi ko na po alam yung sasabihin. Kaya hinila ko sila. Pero sa kanila ako sinuntok. Tama na! Puling! Yan lang ang palusot mo! Nung panahon ko, B-boy, pinagtatawanan din ako! Tinatawag akong mahina! Pero tinanggap ko yun, B-boy! Kasi sa totoong mundo, walang mag-a-adjust para sa'yo! Kung masasaktan ka, patatagin mo yung sarili mo! Di yung palaiwanan ka naman nababastos! Oh, nandiyan naman ang kapatid mo! Mabuti pa yung kapatid mo! Mas bata pa yan, pero malaki nang alam kung paano gumagana ang mundo. Ikaw, lagi ka nang umiiyak. Ano ba tutulong iyak-iyak mo dyan? Alam na iniisip mo kanina. Ba't ka nakatulala kanina? May problema ka ba sa utak? Ikaw may problema sa utak? Hoy! Tigil na kayo dyan! Anong trip mo, B-boy? Huwag ka nga makialam dito. Sabi ko, tigilan nyo. Bakit ba lagi mga maihina ang target nyo, ha? Lakas mo rin, oh. Sino ka ba? Tabi! Babalikan ka namin, B-boy! Kala mo kung sino ka! Sige, balik kayo. Wala akong paki. Kita-kits na lang tayo sa guidance, mga loko. Ano ka ba? Tumiyo ka nga. Sa susunod, lumaban ka. Huwag kang umasa na may laging magliligtas sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hindi lahat ng tao may oras upuan para protektahan ka. Kailangan mo magtutunan na magsarili. Ba't mo naman ginawa yon? Anong ginawa? Ang pagiging gwapo? Kala ko, pinagtanggol mo siya. Pero bakit ganun? Ang tindi mo sa bata. Pinagalitan mo pa. Yan ang gusto mo. Yakapin mo siya. Tapos sabihin ng, okay lang yan. Kawawa ka. Pag hindi ko siya gigisingin yun, kailan? Ginising ko lang siya sa katotohanan. Hindi titigil ang mga bully. Hindi sila biglang magiging mabait. Kailangan matuto sila kung paano tumayo sa harap nila. Pero, hindi ba para naging bully ka na rin? Hindi ako bully. Isabel, kapatid ko, maingay, opinionated, lahat may sabi. Pero matalino yan. Mas matalino pa nga sa akin. Isang araw, umuwi siya. Dumiretso sa kwarto niya. Magulo ang lahat. Umiiyak. Yung iyak na parang pagod na sa lahat. Pinakaayaw ko. Yung gabing nakita ko siya sa kwarto niya. Umiiyak. Yung kamay niya. Hindi ko kaya makita ulit yun. Kaya pag may nakita akong binubuli, hindi ko mapigilang magalit. Nakikita ko ang kapatid ko sa kanila. Kaya tinutulak ko sila. Pinipilit ko silang tumayo. Kasi yun ang alam ko. Kapag hindi ka titindig, tapos ka na. Ganun ang mundo noon. Kung hindi nila nararamdaman ang bigat ito, hindi sila magtatagal. Ilang bata ba bang kailangan masaktan bago matutunan nilang labanan ang sarili nila? Hindi ba pwedeng turuan natin silang tumayo nang hindi sila tinutulak?
B-Boy, tama na! Bitawan mo nga ako! B-Boy, hindi daw ang solusyon! Yung sinaktan labong ko! Alam ko! Pero kung sasaktan mo siya, anong pinagkaiba mo? Uy! Anong ginagawa niyo? Bilan niyo dyan! Punta tayo sa guidance! Ayun na! Hindi natin alam ang buong pinagdadaanan ng bawat isa. Pero may isang bagay tayong kayang gawin para sa isa't isa. Pwede tayong pumili. Pumili na manahimik. I promise not to be a bully. O pumili na makinig. I promise to help those who are bullied. Pumili na manakit. O pumili na uminaw. Pumili na kumingawan. To do my best to help create a bully-free school. Good morning po. Sir, pinag-uusapan niyo ang pagpili ng kabutihan, pagpili ng kapayapaan, powering empathy, acceptance, and connection every day. Pero nangyayari pa rin ang bullying. Kasi sa totoo lang, epektibo ba talaga ang huksin na ito? Hindi nangyayari ang pagbabago overnight. Kailangan ito ng komunidad, sistema, at unti-unting gawain. Pero sir, ilang taon na po ganito? Pareho pa rin ang problema. Baka hindi kulang sa repetisyon, baka kulang sa epekto. Maepekto naman. Minsan, isang estudyanteng hindi sumasali sa tawanan. Minsan, isang kaibigang nanatili sa tabi ng naiiwan. Minsan, isang gurong matiyagang nakikinig. Minsan, hindi mo makikita ang epekto. Pero nandyan, nasa tabi mo. Kung ganun, bakit ginawa mo pa rin ito? Hindi lang solusyon ang peace campaign sa bullying. Hindi nito ginagarantiya ang ligtas na mundo. Pero, pinapakita nito na bawat bata ay karapat-dapat mapansin. Bawat paaralan ay karapat-dapat maging ligtas. Ang pag-advocate sa peace ay pangarap ko dahil isa ako sa hindi ligtas noon. Alam ko ang pakiramdam ng isang batang akala niya dahas lang ang laging solusyon. Alam ko kung paano umupo sa silid na parang nagliliyab ang paligid at walang dumating para tumulong. Ayaw ko na may batang isipin na normal lang yon. Kaya nung pinili kong tumayo mula sa nagliliyab na silid na yun, kailangan kong pumili. Hayaan ko bang masunog ang ibang bata doon? O protektahan sila? Salamat po, sir.